hindi pa rin po namamatay ang inyong inis. Hindi pa rin natatapos ang inyong galit kay Daryl Yap hanggang ngayon. Siguro mahihirapan itong tanggalin kasi naging negative ang dating niya sa mga tao. Hindi nga ba nababasa natin at ako mismo naniniwala ako na kung ang kanagahan ay naiipon at naibebenta, bilyonaryo ngayon itong si Daryl Yap. Sa dami ng talagang grabe yung sumakot sa kanya, no? Inupakan siya ng todo. Siguro hindi na-expect to. Kasi dahil lahat ng mga palabas niya dapat kinakagat eh. He got away with it. Oo. Kaya nga. Pero ito, particular na ito lang, parang nahirapan siya, parang, ay, Sa Dabarkads pa lang eh. Sinuhod siya talaga ng Dabarkads sa sobrang pagmamahal sa Tito Vic and Joey, lalo na sa kanyang pinalabas na nakakahiya na si Bossing Vic Soto. Teaser. Diba? Oo. Yun. Yung sa Baka- kanyang clickbait. Akala niya siguro dito makakuha siya ng simpatiya sa mga tao. Ay, ang hindi niya alam eh. Lalo siyang dinumog at inupakan sa... Totoo. Para siyang ibinitin ng patiwarik sa langgaman. Yun ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung nakakatulog siya kapag nababasa niya yung mga bashing na yan. Diba? At saka hindi lang yung mga nagko-comment na buwabanat sa kanya. Yung mga comment ng tao at may mga kilalang Mga vlogger, mga abogado, Oo, mga announcer. kilala sa lipunan. Ang mali lang niya, sinasagot niya ng patagilid. Ayun. Kunwari, si Igan, Arnold Clavio, nagsabi si Arnold na bakit ganun kapag may matinding problema ang ating bayan, ipinapasok ko yung mga ganyang issue. Diba? Na kapos naman, kumbaga, sa resibo at katotohanan. Ano ang sabi niya? wag mo akong lecturer. Hindi ko nga ginagalaw yung kwento Yung mo kwento kay Sara ano? Malabagan. Diba? Oo, kay Sarsi Emmanuel. Oo, nagsalita si Sarsi na walang katotohanan. Hindi ko naman dinadamay pati pagdudroga nyo. Bakit ganun? Bakit yung si Coca Nicolas, di ba? Ginano di, hindi naman daw ka-close. Hindi kanya kaibigan, mga ganyan. Tapos di ano. Napaka-personal yung pag At saka hindi niya sinasagot sa punto na dapat niyang harapin. Tama, oo. Ang ginagawa niya ay diversionary tactic. Paikot-ikot. Eto pa, isang malaking ano sa akin. Akala ko talaga, matangkad si Daryl. Ay, hindi. Maliit lang Wala. siya. Para lang sa yung kaibigan mo si Mister. Ganun lang. Ano? Kaibigan kong si Mo Twister. Kaibigan mo ba yun? Ano to? Magkasing laki lang sila. Medyo Kaya magkakait lang. tinatawag siyang gasolino. Ano nga yun? Full cut. Full cut. Kulang sa suka. Ang tawag nila kay Daryl Yap ngayon, full cut. Kulang sa suka. Yun ang sabi. Hindi niya inakala ito. Hindi niya inakala na napakarami pala. Milyon-milyon pala ang mga kababayan nating nagmamahal sa Tito Vic and Joey. At lalo na kay Bossing Vic Soto na nakasimpatya dahil doon sa ginawa niyang clickbait na yan. Gumagawa rin po kami ng clickbait para mapansin yung aming mga tema at yung aming mga kwento. Pero hindi po kami nananagasa na tulad ng ginawa niya. Inilagay niya sa isang kahiya-hiya at kasuklam-suklam na estado si Bossing Vic Soto sa ginawa niya. Kaya yung maraming nagmamahal talagang umalma. At eto na, lumalabas ngayon, dream sequence lang daw ito. Tapos daw, sabi nga niya doon sa text niya sa akin, ang pelikula ang magpapaliwanag kung ano talaga yung nangyari. Ano to? I-kinlickbait mo si Bossing Vic Soto na sabi mo ay nag-RAPE kay Pepsi Paloma. Pagkatapos may whitewashing ka sa dulo. Kahit paanong whitewashing ang gawin mo sa bandang dulo at sabihin pa ng pamilya ni Pepsi Paloma na hindi totoo ang kwentong ito at walang kinalaman ang Tito Vic and Joey dito. Nauna na ang pambabastos mo ay Bossing Vic Soto at sa TVJ. Oo, yung mabilis ang husgahan. Ito yun eh, di ba? Yung immediate na pagkarinig mo, ay, Ayun na. Isip ka agad, ay, bakit ganon? Kaya ang iniisip ng marami ngayon, sumobra tong direktor na to eh. Sumobra to. Lumobo ang ulo. Pumunta agad ang hangin dahil doon sa made in Malacanang niya. Na lahat yun na palampas ng Pilipino yon. Pero this time ay iba. Iba talaga ang bumuwelta sa kanya.
Soriano. Naging back to you. Naging back to you talaga, oo. Tama. Hindi ko alam kung paano niyan tinatanggap ito ngayon, kung nakakatulog ba siya ng mahimbing. Sabi ko nga, tayo talaga, kahit tayong tatlo, dapat nananalamin tayo. Paminsan-minsan, para yung konsensya natin, nakakausap natin, masaya ba tayo sa ating ginagawa? Wala ba tayong nasaktan sa ating ginawa? Correct. Ganon. At saka lagi tayo, di ba? Sa 10 nagsasalita, dapat pinipili ka doon na baka nga. Di ba? Oo nga. Ano, may titignan mo rin yun, hindi lang po. Babalansin. Babalansin. Oo nga, ano, sa siya, merong dalawa, di ba? Baka tan sa dali nga, tingnan mo ano ba yung pinaglalaban. Ay, oo nga, baka sumobra ako sa ganito. At saka eto, meron pa siyang ikinakalat ngayon na magkaibigan daw sila ni MTRCB Chairman Lala Soto. Eh never pa pala siyang nakakita ni Lala. Never pa silang magkakilala. At yun daw script nitong kanyang, itong The pelikula. rapist. Oo. Ipinadala daw niya kay Tito Sen yung script nito. Pinadala daw niya. Ipinadala mo. Sumang-ayon ba? Binalikan ka ba? Huwag mong palusutin yan. Huwag mong gamiting kalakal sa pagpapalusot mo yung ipinadala mo yung script. Magkaibigan kayo ni Chairman Lala Soto. At kung ano-ano pa. Basta ang totoo dito, nang bastos ka. Tama. Nakasakit. Makapanakit ka. Alam mo, hindi ko maintindihan dito si Direk Daryl Yap. O anong gusto niya ba? Maging magaling na direktor, maging controversial siya, o magaling siya na mag-research? Alisin mo yung una, yung maging magaling siyang direktor. Direktor. Hindi siya maihahanay sa mga pangalan. Ay, oo. Babanggitin natin. Controversial na Oo, director. oo, pwede. Oo. Controversial. Dahil dyan naman nananalaytay naman sa dugo niya, yung kagustuhan niya, nag-enjoy ata siya sa pagiging controversial. Oo, ang sabi nga, dead man lang to siya. Wala siyang pake. Dahil na ano, di ba? Yun nga yung parang So, ibig sabihin, ito talaga yung kinaliligayan niya. gagawin niya, wala siyang pakialam. Basta ginawa niya yung gusto niyang gawin. Maling Ayun mali. na. Ikaw ay nabubuhay sa isang industriya. Ang dami-daming taong umiikot dito sa mundo ng pelikula at ng telebisyon. Pero ito ay gagawin mo. Ano ang akala mo? Kaya mong isahan ang bawat tao at kaya mong paikutan at kaya mong bastusin ng kahit sino. Maling-mali yun. Walang elevator to success. Diba? Pero kung babalik natin, nagsisimula siya, ganyan talaga mga Pilipinas, Ganyan, di ba? oo. Mga Controversial. controversial, lahat Oo. controversial. Kaya nga, yun na yung nakasanayan Yun niya. yung kasanayan niya. Pero dito siya sumalto, di ba? Dahil meron siya talagang sinaktan ng todo-todo. Dito siya sumalto. Tsaka yung sinaktan niya pa kasi mahal ng masa. Oo, totoo yun. Mahal na mahal ng publiko. Si Bossing Vic Soto, hindi ipaalam sa iyo ng mga tao na sinaktan mo kung gaano kasakit para sa kanila ang ginawa mong clickbait na yan. May mga pamilya sila, may mga anak. Anong gusto mo? Ibuli ang mga anak ni Bossing Vic Soto dahil sa ginawa mo. Hindi tama. Kung para sa iyo ay tama ang ginawa mo, hindi na namin alam kung ano ang mali. Di ba? Correct. Kung yan ay tama sa iyo, ano ba ang mali? Oo. Di ba? At kung mali ito sa amin, hindi mo na rin alam kung ano ba ang tama. Nagtagumpay siya sa pakay niya na pag-usapan Oo, lahat. oo. Pero yung hindi niya na-anticipate na yung bunga ng pag-uusap ng mga tao. Repercussion. Yun. Yung balik sa kanya. At saka hindi niya alam dito pagka umano siya. Kasama na dito yung buong katauhan, di ba? Sa pagkukomment, lahat kasama na sila dito. Hindi ibig sabihin Hindi na- niya to Oo. inasahan. Hindi niya inasahan. Akala niya parang made in Malacanang ito na dalawang grupo lang naglalaban. Di ba? Hindi niya alam talaga na si Bossing Vic Soto ay ipagtatanggol ng ganito katindi at ang Tito Vic and Joey ay talagang haharangan talaga ng publiko para wag siyang magtagumpay na palabasin na masama ang mga tao ito. Wala naman daw siyang sinasabing masama. Wala raw naman siyang sinasabi at pinagbibintangan. Bakit mo inilabas yung clickbait? Ano ang hangarin mo? Anong adhikain mo? At ano ang motibo mo? At sino ang producer mo? Yun lang yun. Tandang pananong hanggang ngayon, sino producer? Maraming nagtatanong, sobrang marami. Ang dami-dami mga pangalan naglalabasan. Siguro ganyan. Ang dami na eh. Pahaba na Kasi diretso siya sinabihan ni Boss Vic Del Rosario. Humanap ka ng producer mo, ibang producer mo, hindi namin gagawin ito. Kasi yung pagpapahalaga naman sa pagkakaibigan, alam mo ba na nagtayo pa pala ng bagong recording studio ngayon si Tito Sen, si dating Senate President Tito Soto at saka si Boss Vic Del Rosario.
na sila magkasosyo, paano tatanggapin ni Boss Vic itong pelikulang ito at kakalakalin ang kanyang kumpanya sa paglalabas ng isang pelikulang ewan? Di ba? Mali. Maling-mali. Pakahirap na pinasa nito ni Direk Daryl ngayon. Tuloy ngayon, pinepersonal ka ng publiko. O tinatawag ka ng gasolito. Gasolito. Wala na, hindi na natin mapipigilan yan kasi galit na sila eh. Eh di ba pag galit ka kung ano na lang na basta magalit, baka ganti ka man lang kahit papaano. Pero alam mo, sa ganitong sinasabi natin at sa mga bira na pinapaabot sa kanya ng ating mga kababayan, malay natin baka napakahinding matulog nitong si Daryl Yap. Baka tuwan-tuwa siya sa mga nagaganap na ito. Sabi nga sa ulat, di ba, Nay, dead man lang siya. Wala siyang Ay nga pala, kinausap ko si Mamo. Oo, yung unang sabi ni Mamo. Sabi ko, ano nangyari? Kamusta si Direk Daryl? Binasahan. Oo, binasahan siya. Pinabasahan ko siya. Wala, dead na siya. Wala siyang wala siyang pinsisisihan. Kundi kung anong gusto niyang gawin, bahala ka kahit maraming magalit sa kanya. Basta gusto niyang gawin to, wala na siyang pakialam. Yun, Alam mo, napakahirap na ispilengin ang kapalaran. Yung ginawa mo kahapon, maaari kang singilin ngayon. At kung hindi ka siningil ngayon, sisingilin ka bukas. Yun. Ano ang may pagmamalaki mo kapag naalala ng mga tao na ganito ang ginagawa mo, na pananapak at pagwawasak sa pagkatao ng kapwa mo? Yun ang napakahirap na sagutin. Sino pa ang magtitiwala sa'yo? Diba? Di ba may may tawag na tao na ganyan na yung pag gumawa siya, gusto niya pag-usapan siya, magiging controversial siya. Yun na nga yun eh. Parang kumbaga, Di ba parang KSP siya, di ba? Kulang sa pansin. Kulang sa pansin. Gusto niya kulang sa sukat. Ay, ayun na. siguro yung pangalawa doon. Yung pangalawa doon, no? Diba? Nakakaano siya. At sa tuwa yan, no, nabibigyan natin siya ng airtime. Tama. Kaya tama na. Kantahan mo na lang. Naku, hindi kakatapon lang siya ng Ano yun? Ano yan? With umbrella. Umbrella!